Huwag basta gawing nilaga ang yung hinog na saging. Maaaring itong i-level up at gawing creamy at cheesy na nilagang saging. Dito nga ay kumuha lang tayo ng saging na maniba o yung maniba lang pala na hindi pasog ng hinog. Hatiin lang ito sa gitna at tanggalin natin yung laman sa loob. Ganyan nga, hati sa gitna. Lahat ng saging ay kailangan nating hatiin para tanggalin ang kanilang mga laman. Pagkatapos natin silang tanggalin ng laman, i-grate natin siya para maging medyo pino yung kanyang pagkalaman. I-grate lang natin siya ng ganyan hanggang sa maubos mo yung mga saging. Pagkatapos ganyan na yung kakalabasan niya. Tapos nalagyan natin siya ng cheese. Kahit anong cheese pwede naman ilagay. Ang nagyan ko ay din cheese para medyo creamy at siya maalat-alat. Tapos, mas masarap kung maraming cheese. Pagkatapos natin siya lagyan ng cheese, pwede natin siya lagyan ng gatas. Tapos, pwede din naman siya lagyan ng asukal. Optional naman sa inyo. Minsan naman kami naglagay ng asukal kasi matamis na yung saging. Pero kung gusto nyo mas maraming, mas matamis naman yung magiging creamy cheesy saging. Lagyan nyo ito ng asukal na pula or puti. Diyan nga naglagay kami ng gatas. Powder nga yung gatas sa nilagay kasi para hindi siya magkakaroon ng tubig. Kahit anong klase ng gatas sa mga pwede yung nilagay. Pwedeng gatas ng ina, gatas ng kalabaw, at gatas ng kambing. Tayo nga yung makalabas at halo-haloin nyo lang. Tapos pag nahalo na yan, pwede na siyang ilagay sa ating mga balat ng saging. Dito nga para sa balat ng saging, dapat tandaan nyo yung mga magkakaparehas. Kasi ibabalik nyo sila at pagyayakapin muli. Di na sila magkakaaway. Kailangan na sila magkayakap. Lalo na yung panahon ng taglamig mo sila may kayakap. Ay, ilalagay na natin yung mga laman niya. Ibabalik natin. Tapos gumamit lang kami kaya ng daon ng pandan. Para itali. At para dagdag aroma na din sa ating saging. Pwede naman kayo kahit gumamit ng kahit anong pantali. Pwede yung daon ng niyog o yung pantali ng malpon. Pwede yun. O kaya lagyan nyo ng toothpick. Para lang hindi sila magbahiwalay. Tapos sa paglalagay, dapat hindi masyadong puno kasi umaalsa yung saging pag minyong in-steam. Kaya inalagay nyo ng lahat. Tapos, talid maganda kasi pag may katulong kayo para mabilis may tagalagay at may tagatali. Kaya yung banding to na habang yung umuulan sa band. Yan, pagkatali nga ganyan na nagiging itsura. And pinipilisan naman ang pagtali kasi medyo siya madami. Ayan. Fast forward na lang natin yung video para di siya masyadong matagal. Habang nagtatali kayo, pwede kayo magkwentuhan. Kwentuhan ng buhay ng may buhay. Sige mo na kayo magtisili sana. Yan. Pagkatapos na namin yung itali, maganda na tayo ng kaldero. Para din natin siya i-steam. Yan naman natapos na pagkatali. Nialis ko lang siya para ilalagay mo siya sa kaldero. Sa pag-i-steam naman, dapat konti lang yung tubig. Para hindi lalapat yung saging sa may tubig. Ay, lalagyan na natin siya sa kaldero. Ano naman na yung sa kaldero? Ayan ang itsura niya. Para siyang mga pinais na saging. Tawag namin dyan sa pinais na saging. After 10 minutes, ito na siya. Steam talaga siya. Dapat paraw na yung mga balat ng saging. Tapos pwede niya naman siyang i-check kung manambot na. Gamit ang tindor or tortillo. Okay na to. Titry na natin siya. Para naman naiba naman yung nilagang saging nyo. Hindi normal na saging lang. Lagyan ng cheese, gatas, or asukal. Kaya luto na siya. Itatry na natin siya. Ulit pa nga yung isa. Kaya dapat hindi nakalapat yung tubig. Ay mag-i-steam. Kasi mababasa yung saging. Ayan na. O kapag bubukas, parang gano'n din. Tingnan nyo. Dagdag aroma din kasi yung pandan. O di ba nagporma din siya ng saging?
Ganyan na magkaroon yung nilagay lang kayo yung cheese at kaya gatas. O, tinikim mo naman naman sa hawa dyan. Tigil natin. O, nasa naman daw saging na may gatas. Ang sarap pa naman. Sige, try na na, ciao.